Isabela, sagutin mo ako. Bakit may mga estranghero na naninirahan sa rest house na binili ko para sa iyo 3 taon na ang nakakaraan? Ang boses ng aking Lola Elena ay tumagos sa init ng Noche Buena na parang matalim na yelo. Ang baso ng kristal na inilapag niya ng marahas sa mesa ay hindi nabasag. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay bumasag sa lahat. Sa labas, mahina ang pagbagsak ng nyebe sa mga puno ng pino, ngunit sa loob ay bumaba ang temperatura sa sukdulang lamig. Sa kabilang dulo ng mesa, si Papa, si Ricardo, ay natigilan sa kalagitnaan ng pagtawa, ang kanyang tinidor ay nakalutang pa rin sa ere. Si Mama, si Elena, ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla na hindi ko pa nakita kailanman. Umupo ako roon, nanginginig ng bahagya sa aking manipis na sweater, lubos na naguguluhan. Tumingin ako kay Lola, pagkatapos ay sa aking mga magulang. Lola, bulong ko, nanginginig ang boses. Ano po ang sinasabi ninyo? Nakatira ako sa isang luma, mamasa-masang apartment sa ibabang palapag ng isang gusali sa bandang Kalsada 4. Hindi pa ako nagkaroon ng sariling bahay sa buong buhay ko. Ang mga mata ni Lola ay sumingkit. Hindi siya tumingin sa akin. Direktang sa aking mga magulang, siya tumingin. Sinabi ninyo sa akin na kayo ang nagmamanage nito para sa kanya. Sinabi ninyo sa akin na pansamantala lang ang mga nangungupahan at ang pera ay inilalagay sa isang trust fund. Natawa ng kinakabahan si Papa Ricardo. Ang tunog ay walang laman at marupok. Mama, matagal ka nang naglalakbay at nasa ibang bansa. Nalilito ka lang po. Corporate retreat po yan. Pinaparentahan namin para ma-manage ang gastos para sa kinabukasan ni Isabela. Hindi, bulong ni Lola. Tumataas ang boses. Pumunta ako doon kahapon. Ang mga taong nasa loob ay nagsabing, sila ang biyanan ng inyong anak na si Sabrina. Sinabi nila na nagbabayad sila ng 6,000 bawat buwan na renta direkta kay Ricardo Hansen. Umiikot ang kwarto. 10,000 bawat buwan. Ang aking bank account ay mayroon lamang 10,000 sa kasalukuyan. Tumingin ako sa aking kapatid, si Sabrina. Nakasuot siya ng cashmere sweater na mas mahal pa kaysa sa buong wardrobe ko. Namutla siya, ang kanyang mga mata ay gumagala kay Mama, humihingi ng interbensyon. Noon, umiiyak ako. Tinatanong ko kung may nagawa ba akong mali para maranasan ang pagkalitong ito. Sa loob ng 26 na taon, ako ang malas. Ang hindi marunong sa pera, ang nangangailangan ng tulong. Pinaniwalaan ko sila. Internalize ko ang kanilang salaysay. Inakala kong ang aking kawalan ng kakayahan na umasenso ay isang personal na pagkukulang, isang depekto sa karakter na kailangan kong ayusin. Iyon ang hindi nakikitang kadena na ibinalot nila sa leeg ko. Ang patuloy na banayad na suhestiyon na ako ay may sira at sila ang aking mga tagapagligtas. Ngunit nang makita ko ang pinapawisang noo ni Papa at ang takot sa mga mata ni Mama, naputol ang kadena. Hindi ito kamalasan. Hindi ito ang aking kawalan ng kakayahan. Ito ay pagnanakaw. Hindi ako sumigaw. Hindi ko ibinagsak ang mesa. Ang mga linya ng silid ay naging matalim, na parang may mataas na contrast filter na inilapat sa aking paningin. Nakaramdam ako ng malamig na kalinawan na bumalot sa akin, nagpalamig sa aking dugo na parang tubig yelo. Ito ang kalinawan ng isang balanse, na sa wakas ay nagbalanse. Pinulot ko ang aking napkin, inayos ang pagkatupi nito, at inilagay sa tabi ng aking plato. Papa, sabi ko, ang aking boses ay matatag at mahina. Pirmahan mo ba ang lease sa mga magulang ni Brian sa pangalan ko? Komplikado po iyan, Bella. Biglang sabi ni Mama Elena. Ang kanyang boses ay matinis at mataas. Pinoprotektahan lang namin ang ari-arian. Alam mo naman kung gaano ka ka-overwhelmed sa mga papeles. Ayaw naming pabigatan ka. Sagutin mo ang tanong. Sabi ko, pinutol ang kanyang pagsasalita. Peke mo ba ang pirma ko sa isang lease para sa ari-arian na hindi ko alam na pagmamay-ari ko? Malakas ang katahimikan.
Nabitiwan ni Sabrina ang kanyang tinidor. Kumalansing ito laban sa porselana. Ang tunog ng kanilang perpektong harapan ay nabasag. Hindi namin pinakialaman ang kahit ano. Nauutal si Sabrina, talunan na ngayon. Ang kanyang baba ay nakausli. Pumirma ka ng power of attorney noon. Naalala mo ba noong nagkaroon ka ng aksidente sa sasakyan? Tinitigan ko siya. Yung aksidente sa sasakyan kung saan sinabi ninyo sa akin na hindi ninyo matutulungan sa mga bayarin sa ospital dahil kapos kayo sa pera. Yung aksidente na sumira sa credit ko. Ginamit nila ang aking kahinaan. Upang nakawin ang aking kinabukasan, binaliwala ko ang power of attorney na iyon noong 25 ako. Naglihim ako. Hindi ko binaliwala. Ngunit kailangan kong makita ang kanilang mga mukha. Napaurong si Papa. Iyon na ang kumpirmasyon na kailangan ko. Hindi lang sila masamang magulang. Sila ay mga kriminal. At hindi na ako ang kanilang anak. Ako ang kanilang taga-usig. Linawin natin kung ano ang ibig nating sabihin sa pabigat. Sabi ko, kalmado ang boses. Ngunit may bahid ng lason. Nakatira ako sa isang luma. Mamasa-masang apartment sa ibabang palapag ng isang gusali sa bandang Kalsada 4. Maaamoy mo ang amag kapag umuulan. Nagmamaneho ako ng sasakyang bumibigay sa kalagitnaan ng traffic. At mayroon akong 140,000 na utang sa ospital mula sa aksidente na tinanggihan ninyo akong tulungan. Idinikit ni Mama Elena ang napkin sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid ng mesa na parang naghahanap ng labasan. Tinulungan ka namin sa renta noong una kang lumipat. Bulong niya, ikaw ang nagbayad ng deposit. Correction ko. 500 minsan 4 na taon na ang nakakaraan. Bumaling ako kay Sabrina. Nag-i-scroll siya sa kanyang telepono sa ilalim ng mesa. Malamang ay binubura ang location tag sa kanyang pinakabagong post. Sabrina! Sabi ko na nagpatalon sa kanya. Magkano ang renta para sa kondo mo sa downtown? Hindi mo na yan negosyo. Singhal niya. Sa totoo lang? Negosyo ko yan. Sagot ko. Dahil nakita ko ang bank statement sa desk ni Papa noong nakaraang Pasko. 3,200 bawat buwan na binayaran ng Hansen Family Trust. Ang parehong trust. Na tila hindi kayang tustusan ang aking physical therapy bills. Namula ang mukha ni Ricardo. Kailangan nating panatilihin ang imahe, Isabela. Si Sabrina ay bumubuo ng isang brand na nangangailangan ng pamumuhunan. Pinili mo ang karera sa graphic design. Binalaan ka namin na hindi iyon malaki ang kita. At iyan ang nagpapawalang sala sa pagnanakaw ng $1,000,000 na ari-arian mula sa akin upang pondohan ang kanyang brand? Tanong ko, hindi namin ninakaw. Idinabog ni Ricardo ang kanyang kamay sa mesa, nanginginig ang mga kubyertos. Kami ang nag-manage nito. Hindi ka stable pagkatapos ng aksidente. Depressed. Anxious. Hindi ka namin mapagkakatiwalaan sa ganoong uri ng responsibilidad. Pinarentahan namin ito para panatilihing ligtas, para bayaran ang maintenance. Ligtas? Sa wakas ay nagsalita si Lola Elena. Ang kanyang boses ay mahina at mapanganib. Sinisingil mo ang mga magulang ni Brian ng 6,000 bawat buwan. Iyan ay 2,000 bawat taon sa loob ng 3 taon. Iyan ay mahigit to 100,000. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nakakandado kay Ricardo. Nasaan ang pera na iyon, Ricardo? Ligtas ba iyan o nakaupo sa driveway sa anyo ng bagong Range Rover na yan? Ang katahimikan na sumunod ay nakakasakal. Tiningnan ko ang aking mga magulang. Talagang tiningnan ko sila. At nakita ko sila sa unang pagkakataon nang walang filter ng obligasyong pampamilya. Hindi lang sila makasarili. Sila ay mga parasitiko. Pinakain nila ang aking kabiguan upang bigyang katwiran ang kanilang sariling kasakiman. Kailangan nila ako na maging malas para makaramdam sila ng katwiran sa pagkuha ng akin. May utang kayo sa akin. Sabi ko. Ang aking boses ay tumagos sa tensyon. Bawat sentimos ng renta, bawat sentimos ng interes, at ang deed. Ngayong gabi, hindi namin kaya.
Humagulgol si Elena, sa wakas ay bumigay. Wala na ang pera. Wala na. Inulit ni Lola Elena ang salita na parang ito ay isang kakaibang bagay. 200,000. Wala na. Mahal ang panatilihin ang aming lifestyle. Sigaw ni Ricardo. Isinuko ang lahat ng pagkukunwari ng pagiging kalmado. May ideya ba kayo kung magkano ang gastos upang mapanatili ang imahe sa aming mga bilog? Ang club memberships, ang mga sasakyan, ang mga bakasyon? Umaasa ang mga tao ng mga bagay mula sa pamilya Hansen. Ginawa namin iyan para sa inyong mga anak. Umiyak si Elena. Hinawakan ang kanyang mga perlas. Para magkaroon kayo ng tamang koneksyon. Para makapag-asawa ng maayos. Ibig mong sabihin, para makapag-asawa ng maayos si Sabrina. Sabi ko, ang aking boses ay may bahid ng paghamak. Hindi ako bahagi ng planong iyan, hindi ba? Ako lang ang collateral damage. Palagi ka namang mahirap kausapin. Bulong ni Ricardo. Itinuro ang kanyang nanginginig na daliri sa akin. Palaging emosyonal, masyadong sensitibo. Alam namin, nasasayangin mo lang ang pera sa kung ano-anong kining-arte. Pinoprotektahan namin ang ari-arian para sa kinabukasan ng pamilya. Tumayo ng dahan-dahan si Lola Elena. Tiningnan niya si Ricardo na may ekspresyon na hindi ko pa nakita kailanman, hindi galit, kundi malalim na pagkadismaya. Nagsinungaling ka sa lahat, sabi niya, nang mahina. Ngunit higit sa lahat, nagsinungaling ka sa sarili mo. Kinumbinsi mo ang sarili mo na ang pagnanakaw sa sarili mong anak ay isang gawa ng pag-ibig na ang pagpapahirap sa kanyang kinabukasan ay proteksyon. Iyan ay isang sakit, Ricardo. Isang malalim. Nabubulok na. Sakit. Hindi kami may sakit. Sigaw ni Sabrina. Tumayo upang ipagtanggol ang kanyang mga magulang. Sinusubukan lang naming mabuhay. Hindi mo naiintindihan ang pressure, Lola. Sasayangin lang iyan ni Isabela. Hindi niya alam kung paano gumagana ang totoong mundo. Alam ko kung paano gumagana ang totoong mundo, sabi ko. Tumayo upang harapin ang aking kapatid. Alam ko na sa totoong mundo, hindi ka nagpepeke ng mga pirma. Hindi ka nagnanakaw mula sa pamilya. At hindi mo binabaliw ang mga taong dapat mong mahalin para lang makabili ng bagong bag. Tumingin ako kay Mama. Sinabi mo sa akin na malas ako. Sinabi mo sa akin na wala akong ulo para sa negosyo. Pinaniwala mo ako na may sira ako para hindi ka makaramdam ng pagkakasala sa pagsira sa akin. Mas lalong humagulgol si Elena. Ngunit hindi iyon ang iyak ng isang taong nagsisisi sa kanyang nagawa. Iyon ang iyak ng isang taong natatakot sa mga kahihinatnan. Tapos na akong maging scapegoat ninyo, sabi ko. At tapos na akong maging bangko ninyo. Kinuha ni Lola Elena ang telepono mula sa kanyang bulsa. Oras na, sabi niya sa tumatawag. Bumukas nang malakas ang mabibigat na pintuan ng dining room. Isang bugso ng hangin ang nagpasok ng niebe sa silid, na sinundan ng isang figura na nakasuot ng madilim na overcoat. Pumasok si G. Ramos sa silid. Pinagpag ang niebe mula sa kanyang balikat. Hindi siya mukhang bisita. Mukha siyang berdugo sa isang custom-made na suit. May dala siyang leather briefcase na inilapag niya sa sideboard ng malakas. Magandang gabi, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang init. Naniniwala akong may kailangan tayong tapusin. Namutla si Ricardo. Ramos, ano ang ginagawa mo dito? Ito ay isang pribadong hapunan ng pamilya. Hindi na, sabi ni G. Ramos. Binuksan ang mga latches ng kanyang briefcase. Tinanggap ni Ginang Elena Hansen ang aking serbisyo 1 linggo na ang nakakaraan. Naging abala kami. Kinuha niya ang isang tumpok ng mga dokumento at inilapag sa mesa, sa tabi mismo ng hindi nagalaw na inihaw na Noche Buena. Exhibit A, sabi niya. Inilapit ang isang papel kay Sabrina. Isang deed transfer para sa Tagaytay Rest House na may petsang 3 taon na ang nakakaraan, pinirmahan ni Isabela Hansen, o sa halip ay pinirmahan ng isang taong sumusubok kopyahin ang kanyang pirma. Kinuha niya ang pangalawang dokumento.
Bulan yung anga, ang dokumento, isang forensic handwriting analysis na nagkukumpirma na ang pirma ay peke at kapansine-pansin na katulad ng sulat kamay ng isang Sabrina Hansen Miller. Napasinghap si Sabrina, umatras sa kanyang upuan. Ako, ginawa ko lang ang sinabi ni Papa sa akin. Exhibit B. Patuloy ni G. Ramos. Hindi pinansin ang kanyang pagsinghal. Inilapit niya ang isang makapal na tumpok ng bank statements kay Ricardo. Ang records ng account para sa Hansen Family Trust. Sinubaybayan namin ang mga bayad sa renta mula sa rest house. Walang isang sentimos ang napunta sa savings o maintenance. Napunta ito sa, tingnan natin, isang lease para sa isang Range Rover, tuition para sa isang social media marketing course, at malaking transfer sa isang cryptocurrency exchange na bumagsak. Napahinto si Ricardo sa kanyang upuan, talunan. Ang ebidensya ay hindi matututulan. Ito ay inilatag sa itim at puti, isang trail ng kanilang kasakiman at kawalan ng kakayahan. At sa wakas, sabi ni G. Ramos, bumaba ang kanyang boses ng isang oktaba. Exhibit C. Kinuha niya mula sa isang hiwalay na folder at kinuha ang isang plastic sleeve na dokumento. Ito ay may sunog sa mga gilid. Naninilaw. Sa edad, nahanap namin ito. Sabi niya, direktang tumingin sa akin. Sa ilalim ng isang safe deposit box na inalisan ng laman ng iyong ama kaninang umaga. Tila may nakaligtaan siya. Iniabot niya ang dokumento sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinuha ko ito. Ito ay isang liham mula sa Akademya de Disenyo ng Maynila. May petsang 5 taon na ang nakakaraan. Mahal na Isabela. Binasa ko. Ang aking boses ay halos bulong. Ikinagagalak naming ipaalam sa iyo na ikaw ay natanggap na may full merit scholarship. Tumingin ako. Lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Sinabi mo sa akin na hindi ako nakapasok. Sinabi mo sa akin na hindi ako sapat. Hindi ka namin mapayagang umalis, sigaw ni Elena. Kailangan ka namin dito. Sino ang mag-aalaga sa amin? Sino ang tutulong? Tutulong? Bulong ko. Sinunog ninyo ang aking kinabukasan. Pinanatili ninyo akong maliit. Pinanatili ninyo akong mahirap para lang magkaroon kayo ng katulong. Ang pagkaunawa ay tumama sa akin na parang avalanche. Ang aking buhay, ang aking pakikibaka, ang aking pagdududa, ang aking kabiguan. Hindi ito totoo. Ito ay gawa-gawa. Dinisenyo nila ang aking kaliitan upang pakainin ang kanilang kalakhan. Tumingin ako kay G. Ramos, ano ang aking mga opsyon? Sa sibil. Sabi niya, maaari tayong magdemanda para sa pandaraya, pagnanakaw, at pinsalang emosyonal. Sa kriminal, ang pagpepeke at kwalipikadong pagnanakaw ay may malalaking sentensiya sa bilangguan. Tumingin si Ricardo, takot sa kanyang mga mata. Bella, pakiusap. Hindi mo naman ikukulong ang sarili mong ama. Tiningnan ko ang nasunog na liham sa aking kamay. Amoy usok pa rin ito. Ang amoy ng buhay na dapat ay akin. Tiningnan ko ang luho sa paligid ko. Binili gamit ang aking ninakaw na buhay. Hindi ko gagawin. Sabi ko. Ngunit ang taga-usig ay baka gawin. Ang silid ay bumaba sa kaguluhan. Idea niya iyan, sigaw ni Ricardo. Itinuro ang nanginginig na daliri kay Elena. Siya ang nagsabi na aalis tayo ni Isabela. Siya ang nagsunog ng liham. Duwag! Sigaw ni Elena. Baluktot ang kanyang mukha. Ikaw ang gumastos ng pera sa renta. Ikaw ang nawalan ng lahat sa mga bobong investment na iyan. Pinapirma ako ni Papa sa deed. Umiyak si Sabrina. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Sinisira ang kanyang perpektong makeup. Sabi niya, papeles lang iyon. Ito ay ang crab bucket in full effect. Nag-akyat-akyatan sila, nagkakawayan, at nangingitain. Desperadong makatakas sa mga kahihinatnan ng kanilang kolektibong aksyon. Tigilan ninyo na. Sigaw ko. Ang aking boses ay tumagos sa kanilang ingay. Natigilan sila. Tumingin sa akin. Wala akong pakialam kung kaninong ideya iyan. Sabi ko,
Matatag na ngayon ang aking boses. Lahat kayo nakinabang. Lahat kayo nabuhay sa luho habang ako ay kumakain ng instant noodles sa isang apartment. Lahat kayo nanood sa aking paghihirap at walang ginawa. Bumaling ako kay G. Ramos, ibigay mo sa akin ang invoice. Iniabot niya sa akin ang isang dokumento. Inilagay ko ito sa mesa, sa harap ni Ricardo. 1,400,000. Sabi ko, restitution para sa renta, interes, punitive damages, at kompensasyon para sa scholarship na ninakaw ninyo. Wala kaming ganoong kalaking pera. Singhap ni Ricardo. Kung gayon, ibebenta ninyo ang lahat, sabi ko ng malamig. Ang mga sasakyan, ang mga alahas, ang club memberships, at aalis kayo sa rest house ngayong gabi. Ngayong gabi? Bulong ni Elena. Pero, Noche Buena ngayon. Umuulan. Alam ko. Sabi ko, nilakad ko rito. Ngayon, maaari na kayong maglakad palabas. 1 taon pagkalipas, ang apoy ay kumakalansing sa batong apoy ng rest house sa Tagaytay. Sa labas, mahina ang pagbagsak ng niyebe. Bumabalot sa mga bundok sa puti. Sa loob, mainit, payapa. Umupo ako sa armchair, may sketchbook sa aking kandungan. Ang disenyo para sa bagong community center ay halos tapos na. May iniisip ka ba, Bella? Tanong ni Lola Elena. Iniabot sa akin ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Nag-iisip lang, sabi ko, nakangiti. Kung gaano katahimik, mahal ang kapayapaan, sabi niya. Si Ricardo at Elena ay naghihintay ng paglilitis para sa pandaraya. Nag-file ng bankruptcy si Sabrina. Hiwalay na sila ni Brian. Wala na sila sa buhay ko. Ganap at permanente. Ngunit hindi lang ako nagtago ng pera. Ilulunsad ang scholarship fund bukas. Sabi ko, ang Phoenix Fund para sa mga estudyanteng sinubukang putulin ang mga pakpak ng kanilang pamilya. Sabi ni Lola, tumango. Tama. Sabi ko, mayroon na kaming 300 na aplikante. Mga batang sinabing hindi sila sapat. Mga batang ginastos ng kanilang mga magulang ang kanilang college funds. Mga batang nangangailangan lang ng isang taong maniniwala sa kanila. Tumingin ako sa bintana sa mga puno ng pino na nababalutan ng niebe. Hindi na lang ako isang survivor. Ako ay isang builder. Ginagamit ko ang mga batong ibinato nila sa akin upang magtayo ng pundasyon para sa iba. Mahusay ang ginawa mo, Bella. Sabi ni Lola. Ginawa mong santuwaryo ang isang crime scene. Hindi. Sabi ko, isinara ang aking sketchbook. Ginawa kong susi ang isang hawla. Kung ang kwentong ito ay nagpaalala sa iyo ng iyong sariling lakas, i-like ang button na iyan at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan makarinig nito. At sabihin mo sa akin sa comments kung ano ang isang pangarap na hinding-hindi mo susukuan. Binabasa ko ang bawat isa.